in the morning para ma-absorb ng dahon bago dumating si araw at bago mag-evaporate yung ating in-spray na malunggay fertilizer. Same thing dun sa kapag hapon, at least kapag yung papikit na yung araw bago natin inilagay yung spray, ma-absorb siya overnight bago po dumating ulit yung araw para yung pagsikat kasi syempre mag-evaporate yung liquid. Kami ito, siguro mga 2 salang to ang magagawa natin dito. Ayan. Mamaya na lang natin gawin tong isa. For the meantime, ito na lang muna. So okay. Ito, salain naman natin. Ito, gamit po yung ating strainer. At saka ito ang isang container ko na paglalagyan ko ng ating juice ng malunggay. Okay, so back na po tayo sa ating natural fertilizer, ang ating malunggay o moringa. Ito na po yung ating blender at syempre nakasaksak na po yan sa power natin. So, hindi. Ito muna gawin natin. Ilagay muna natin yung mga malunggay leaves na ibe-blender natin. Ayan. So, dahil marami ito, siguro mga 2 salang to ang magagawa natin dito. Ayan. Mamaya na lang natin gawin tong isa. For the meantime, ito na lang muna. So, okay. Ito na po yung 1 liter natin na tubig. Saktong-sakto kasi 1 liter yung nakalagay sa kanya. Anyway, hindi naman po kailangan na sukat. Basta lang po ma-aid natin yung dahon ng malunggay. Since siya nga po ay dry, pag binilender siya ay masyado naman maganit. So, lagyan natin ng mga 1 liter na 1 liter or so na tubig. At atin na pong takpan at isalang natin sa blender. Ayan. Okay. So, ayan na po ang ating malunggay. Atin na pong start sa pag-grind. Ayan. Marami na nga pong tubig yan, pero napapalahan pa. So, blender natin for 1 minute. Meron pang ibang way nito na pwede natin gawin, pero ito yung pinakamadali kasi right after po nitong ma-blender natin at masala natin, ay pwede na natin siyang gamitin. Pagkasala, pwede na natin ilagay sa sprayer, tapos dadagdagan natin ng tubig para ma-spray natin sa halaman. Ang pag-spray naman po niya sa halaman ay bale gagawin siya ng very early morning o kaya ay yung paggabi na. Kasi kapag daytime or kumbaga nandiyan na yung araw, nakaset na sa sumikat, mag-evaporate po yung ating in-spray. So, ang advisable po sa kanya ay yung very early in the morning para ma-absorb ng dahon bago dumating si araw at bago mag-evaporate yung ating in-spray na malunggay fertilizer. Same thing dun sa kapag hapon, at least kapag yung papikit na yung araw bago natin inilagay yung spray, ma-absorb siya overnight bago po dumating ulit yung araw para yung pagsikat kasi syempre mag-evaporate yung liquid, makakasama yung ating spray. So yun yung way ng application ng ating malunggay fertilizer. Baga kailangan ma-ingest doong dahon yung nutrients niya para magsilbing fertilizer sa kanya. Okay, ayan. Hindi pa siya masyadong nag-grind kasi meron pa tayong nakikita mga portion ng dahon. Okay, ito, salain naman natin. Ito, gamit po yung ating strainer. At saka ito ang isang container ko
na paglalagyan ko ng ating juice ng malunggay. Yung start na po natin. Ayan. So, napaka-green ng dahon niya ng pinaka-juice ng malunggay. Di ba talagang sinasabi naman na napaka-healthy nitong malunggay sa tao at sa halaman. Ayan. Marami-rami din yung ating nakuha kasi nga almost 1 liter yung ating inilagay na tubig plus yung juice pa ng mismong malunggay. And the same thing, kung ano yung ginawa natin, i-regrind ko lang, tapos lalagyan ng konting tubig, tapos sasalain uli natin para naman hindi masayang. Tapos pagkatapos natin i-regrind ito at masala, ayan pa yung dahon, pwede ko naman gawin sa kanya ay ibabad ko naman siya. Subject siya for fermentation, pero lalagyan siya natin ng konting sugar, tapos ipe-ferment natin siya, ibababad natin, isusuk natin siya for about weeks. Tapos magsisilbi siyang plant hormone. Yan. So, walang tapon. Kumbaga, kukunin natin yung lahat ng nutrients na meron sa kanya. Kasi nga, ayan pa, visible pa siya as dahon. So, naandyan pa yung nutrients niya, do yung maraming ay nakuha na natin kanina. So, lahat ng possible na pwede natin makuha sa kanya, kukunin natin. So, ayan. Okay, pwede na yan. Ay, talagang tumatagas siya. So, okay. Tanggalin natin. And then, ayan. Pangalawang na to, pero very green pa rin talaga. So, hindi na uubos ang nutrients niya. So, salain natin. Enough na. Okay na siya. Sa naman to, sa ibang way naman ang paggagawa ng fertilizer natin gagawin to. Kasi nga leftover na siya, hindi naman pwedeng masayang. So okay, yan na lang po for today at sana po ay nakakuha kayo ng kahit konting tip, natural tip po sa paggagawa ng malunggay leaves fertilizer. Ayan, at makita nyo po yan, abangan nyo po yan kasi na tayo, nasa midday na almost tayo, so hindi pwede siyang i-apply. So, abangan nyo po sa susunod na bahagi kung paano natin ilagay yung direct application nito sa ating mga halaman. Okay, so yan na lang po for today at salamat po sa inyong panunood. Please don't forget to like and subscribe pa rin po sa 6421 TV. Okay, bye-bye. Thank you.